Breaking news, mga taripang ipinataw ni Donald Trump sa Canada, Mexico at China, ipinatutupad na. Canada at Mexico gumanti sa pagpapataw ng taripa, samantala ang China ay nagpahayag naman na kakasuhan na lang nila ang US sa World Trade Organization dahil sa ipinataw ni Trump na dagdag taripa para sa China. Pero saan nga ba papunta ang tariff war na ito? Kakayanin ba ng Canada at Mexico na makipagsabayan sa labanang ito? At bakit hindi agad gumanti ng dagdag na taripa ang mga Chino? At papaano makaaapekto ang tariff war na ito sa ibang mga bansa sa mundo gaya ng Pilipinas? Ayon sa ulat ay nagpataw ng 25% taripa si Donald Trump laban sa Mexico at Canada, habang 10% na taripa naman ang idinagdag nito mula sa mga produkto ng China. Sa madaling salita, bukod sa 100% taripa ng US para sa mga electric vehicle mula sa China at 50% sa mga solar cells nito, kabilang na ang 25% taripa ng US para sa iba't ibang produkto mula sa China, ay nadagdagan pa ito ng 10% sa kasalukuyang pagpapataw ng taripa ni Donald Trump para sa China. Kaya't sa madaling salita ay ang China pa rin ang isa sa may pinakamaraming taripa ngayon mula sa US. Pero bakit nga ba hindi agad gumanti ng taripa ang China sa pagkakataong ito? Samantala ang Canada at Mexico ay agarang gumanti ng taripa laban sa administrasyong ito. Kung mapapansin natin sa tinagal-tagal ng trade war ng US at China, ay halos hindi magawa ng China na patawan ng taripa ang lahat ng produkto mula sa Amerika. At iyan ay dahil malinaw sa China na kung gagawin nila iyon, ay ang mga Chinese investors lamang din ang magdurusa, kabilang na ang lahat ng kumpanyang pag-aari ng China mula sa bansa nila. Kaya't kung magpataw man sila kung minsan ng taripa mula sa US, ito ay ang mga piling produkto lamang na hindi gaanong makaaapekto sa mga negosyante mula sa China, para lamang maipakita ng China na kaya rin nilang magpataw ng sanctions o taripa laban sa Amerika. Subalit kung ang usapin ay para sa lahat ng produkto mula sa US, ay tila nga malabo itong gawin ng China, dahil malinaw para sa China na kung papatawan nila ng taripa ang lahat ng produkto mula sa US, ay mangangahulugan nito na ang taripang ipapataw nila ay babayaran lamang din ng mga negosyante mula sa China. Pangkaraniwan na kasi sa ganitong kalakalan na ang bansang bumibili mula sa ibang bansa ang nagbabayad ng buwis o taripa para sa mga produktong nais nilang ipasok sa bansa. Kaya naman ang taripa ay kadalasang pinapasa ng mga negosyante mula sa bansang nagpapataw nito. At dahil nga ang halos lahat ng kumpanya sa China ay pag-aari ng kanilang gobyerno, ay sila lamang din ang magpapasan sa taripang ipapataw ng mga ito. Samantala sa Mexico at Canada naman, dahil mas maraming pribadong negosyante ang nagmamay-ari ng mga kumpanya sa mga bansang ito, ay maaaring iniisip ng kanilang gobyerno na makikiisa ang mga negosyante sa bansang ito laban sa mga Amerikano. Subalit malinaw na ang mga negosyante lamang din sa bansang ito ang magbabayad sa taripang ipinataw ng kanilang gobyerno laban sa mga Amerikano. Kaya't malaki rin ang posibilidad na dahil sa pagpapataw ng Mexico at Canada ng taripa laban sa US, ay magiging kalaban din ng kanilang gobyerno ang mas maraming negosyante sa bansang ito, dahil kung magbabayad ang mga negosyante ng 25% taripa para sa mga produktong inaangkat nila mula sa US, ay mangangahulugang maaaring wala na silang tutubuin pa sa kalakalang ito. Kaya't ang magiging opsyon na lang ng mga negosyante ay hilingin sa mga negosyante mula sa US na ibaba nito ang presyo ng kanilang mga produkto. Gayunpaman, kung ibababa naman ng mga negosyante mula sa US ang halaga ng kanilang produkto, o sasaluhin nila ang pagbabayad ng taripa na ipinataw ng Canada at Mexico, ay malinaw na sila naman ang malulugi sa negosyong ito. Kaya't sa madaling salita ay maaaring tumigil ang kalakalan sa pagitan ng mga bansang ito. At kung mangyayari ito, ay mas malaking pera ang mawawala para sa mga negosyante mula sa Canada, dahil mas maraming produkto ang ibinebenta nila sa US, habang mas kakaunti naman ang ibinebenta ng US para sa kanila. Bukod pa riyan, dahil napakalakas ng impluensya ng US sa buong mundo, ay madali lamang silang makabibili sa ibang mga bansa ng mga kinakailangan nilang produkto, gaya na lamang ng produktong petrolyo.
kung saan kamakailan lamang ay nagpahayag na ang Saudi Arabia na mag-i-invest ito ng $600 billion para sa mga Amerikano na nangangahulugan na magiging madali lamang sa US na punan ang pangangailangan nito sa produktong petrolyo at mangangahulugan rin na may napakalaking bansa gaya ng Saudi ang maaaring sumalo sa mga produkto nito kung tatanggihan man ito ng Canada at Mexico. Bukod pa riyan sa sandaling gamitin ni Donald Trump ang sanctions laban sa mga negosyante sa mga bansang ito, ay maaaring mas mabilis pang babagsak ang ekonomiya ng mga bansang ito dahil maaaring ma-freeze ng US ang yaman ng mga negosyante sa mga bansang ito. Bukod pa riyan kung papatawan pa ni Donald Trump ng restriksyon ang mga negosyante sa mga bansang ito na makapasok sa US, ay tiyak na napakalaking dagok nito para sa mga negosyante mula sa Canada, Mexico at China na pangkaraniwan ng may malalaking ari-arian sa Estados Unidos. Kaya't halos walang tsansa na makasasabay ng matagal ang Canada at Mexico laban sa tariff war ng administrasyong ito dahil napakaraming opsyon ng US para pasunurin ang Canada at Mexico sa mga naisin nito kahit pa ang mga Chino. Kaya't sa madaling salita, bagamat ang mga negosyante rin mula sa US ang kinakailangang magbayad ng mga taripa na ipinataw ni Donald Trump laban sa Canada, Mexico at China, ay maaaring magawa ng paraan ni Donald Trump na ang mismong mga bansang ito rin ang sumalo sa taripa na ipinataw niya laban sa kanila. Dahil nga ang US ang nasa posisyon para magdikta, kung kaya't ang China ay hindi na lumaban pa sa taripa, sa halip ay sinusubukan na lang nilang sumaklolo sa World Trade Organization para sa mga hinaing nila. Gayunpaman ang desisyon ng World Trade Organization ay nakasaalang-alang lamang din sa mga bansang kasapi nito, kung saan ang sino mang kumampi sa China ay maaari ring isanctions o patawan ng taripa ng mga Amerikano. At dahil nga sa tariff war na ito ng US laban sa China, Canada at Mexico, ay maaaring mas maraming bansa pa ang makinabang dito dahil sa sandaling hindi tanggapin ng US ang kanilang mga produkto, ay wala na silang ibang pagpipilian kung hindi ibenta sa ibang bansa ang kanilang mga produkto dahil kung makikipagmatigasan sila sa US ay matetengga lamang ang kanilang produkto at magbabayad sila ng tuloy-tuloy na upa para sa mga storage facilities nito. At mangangahulugan nito na mahihinto ang cash flow ng bawat kumpanyang apektado nito, kaya't wala silang pagpipilian kundi ibaba ang halaga ng kanilang produkto na magiging kapaki-pakinabang naman para sa ibang mga bansa gaya ng Pilipinas, dahil ang bawat bansa gaya ng Pilipinas ay karaniwang mayroon ng sapat na mga supplier para sa buong taon para sa mga produktong iniaangkat nito mula sa ibang mga bansa. Kaya't kung may biglaang offer gaya ng mga produktong tinanggihan ng US mula sa Canada o China at susubukan nila itong ibenta sa Pilipinas, ay mangangahulugan na walang paglalaanan sa Pilipinas ang mga produktong ito. Kung kaya't bibilhin lamang ito ng mga negosyante mula sa Pilipinas kung alam nilang madali lamang din nila itong maibebenta mula sa iba at napakalaki ng tsansa na ang US rin ang unang kakausapin nila nang sa ganun ay makuha naman ito ng US mula sa Pilipinas sa mas mababang halaga kumpara sa direktang iniaalok na halaga sa kanila ng China. Ang Pilipinas ay isa lamang sa mga halimbawang maaaring sumalo sa mga produktong tatanggihan ng US mula sa Canada, Mexico at China. Kaya't mangangahulugan na ano't anuman ang mangyari sa tariff war ng Amerika, ay pawang ang mga bansang ito lamang din ang higit na maaapektuhan dahil sa pagnanais ng US na paluhurin ang China. Bukod pa riyan ay nanganganib rin ng mga bansang miyembro ng BRICS Alliance dahil ayon kay Donald Trump ay pinag-iisipan niya na ang pagpapataw ng taripa sa mga bansang miyembro nito dahil sa pag-iwas sa paggamit ng dolyar ng mga Amerikano. Kaya't malinaw na ang sino mang bansa na lubos na pinakikinabangan ng China ay mainit na ngayon sa mata ng Amerika, at ang pagrereklamo ng China sa World Trade Organization ay maaaring wala ring patutunguhan, lalo pa at isang Republikang negosyante na ang Pangulo ng Amerika at hindi na isang Democrats na madaling nababali ang desisyon dahil lamang sa mga pagkundina.